Ang bawat pagampas ng walis sa sahig ay tila pumapawi sa bigat na nararamdaman ni Cassie. Sa labas ng bintana, kitang-kita ang nagmamadaling takbo ng buhay sa Sampaloc, Manila. Magdiip na nagsisiksikan, mataw na nagmamadali, at ang walang katapusang ingay ng siyudad. Malayo ito sa malawak at tahimik na Hacienda de la Vega sa Batangas, ang lugar na kanyang pinanggalingan. Dito, sa simpleng apartment na ito, sa ilalim ng uniforme ng isang katulong, ay nararamdaman niya ang kakaibang kapayapaan. Nagsimulang maglinis si Cassie living room. Ngunit huminto siya nang tumunok ang kanyang cellphone. Isang ngalan ang lumabas sa screen. Don Ramon. Hindi siya sumagot. Sa halip, binuksan niya ang gallery at tinitigan ang larawan ng isang malaking mansyon, ang kanilang bahay sa probinsya. Hindi ito ang kinabukasan ko, bulong niya sa sarili. Ang bawat sulok ng mansyon sa litrato ay sumisigang ng obligasyon, ng napilit na kasunduan, at ng isang buhay na hindi niya pinili. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Ang desisyon niyang lumayo ay hindi madali, ngunit ito ang tanging paraan para hanapin ang kanyang sarili. Narinig niya ang pagpihit ng doorknob. Pumasok si Attorney Leo San Jose, abala sa kanyang cellphone, may kausap sa kabilang linya. Yes sir, na-file ko na po ang motion. Bukas po ang hearing. Halos hindi siya tumitingin sa paligid. Ang lalaki ay gwapo, pero may bakas ng pagod sa kanyang mukha. Tila ba ang lahat ng oras niya ay inilalaan sa trabaho. Nakatitigan sila saglit. Good morning Sir Leo. Bati ni Cassie, kasabay ng bahagyang padyuko. Ngumiti lang ito ang bahagya at dumiretso sa kanyang home office. Ang pagbati ay malamig, propesyonal. Hindi niya alintana. Mas gusto niya ang ganito, ang pagiging hindi napapansin. Nagpatuloy si Cassie sa paglilinis ng kusina nang biglang, may humila sa laylayan ng kanyang uniforme, Ate Cass. Niyakap siya ni Pia, ang 7 taong gulang na anak ni Attorney San Jose, na nakatago pala sa ilalim ng lamesa. Ang mamata ni Pia ay punong kislap. Si Pia ay isang malikot na bata, pero may lungkot sa kanyang mamata na madalas hindi napapansin ni Leo. Naramdaman ni Cassie ang kakaibang init sa yakap ng bata. Parang may pumuno sa isang bahagi ng kanyang puso na matagal nang walang laman. Niyakap niya pabalik si Pia ng mahigpit. Oh Pia, bakit ka nagtatago diyan? Ang dumi mo na. Wala lang po, Ate Cass. Gusto ko lang po maglaro. Natawa si Cassie. Ang presensya ni Pia ay nakakagaan ng kalooban. Ramdam niya na ito ang simpleng kaligayahan na kanyang hinahanap. Ngunit biglang nag-vibrate muli ang kanyang cellphone. Muli, si Don Ramon. Ngayon, may kasamang voicemail. Hindi niya ito pinakinggan. Agad niyang pinindot ang ignore. Ang kaba sa kanyang dibdib ay bumalik. Gaano kaya katagal bago siya hanapin ng kanyang ama? Gaano kaya katagal bago mabulgar ang kanyang sekreto? Tiningnan niya si Leo, na lumabas sa home office at lumapit kay Pia. Ngumiti si Leo kay Pia, at may ngiti rin sa labi si Pia. Ang eksena ng iyon ay nagbigay sa kanya ng pangako, ng isang pamilya na hindi niya kailanman naramdaman. Ngunit kasabay nito ay ang takot na baka mawala ang lahat ng ito sa isang iglap. Ang kaganapan na ito ay masyadong marupok para sa kanyang malihim. Hindi niya alam kung paano nangyari, ngunit unti-unting napansin ni Leo ang mga maliliit na pagbabago sa kanyang apartment. Ang dating magulong sala ay palaging maayos. Ang ref, na madalas walang laman, ay puno na ng masustansiyang pagkain. At si Pia, ang kanyang anak, ay mas masayahin at may gana ng kumain. Lahat ng ito ay dahil kay Cassie, ang bago nilang katulong. Madalas niyang mahuli ang sarili na nakangiti ng palihim habang pinapanot si Cassie na nakikipaglaro kay Pia. Ang natawa ng kanyang anak ay musika sa kanyang tainga na matagal nang nawala. Ang ngatawa ni Pia ay tunay.
hindi pilit, at iyon ang pinaka-importanteng bagay para sa kanya. Sir Leo, tapos na po ang hapunan. Kumain na po kayo, ang sabi ni Cassie isang gabi, habang abala siya sa kanyang laptop. Ah, sige, Cassie. Mamaya na lang, tugon niya, hindi man lang inaangat ang tingin. Ngunit nang marinig niya ang pagbuntong hininga ni Cassie, napilitan siyang tumingin. Nakita niya ang pagkadismaya sa mukhang babae. Sir, kailangan niyo pong kumain ng tama. Hindi po maganda para sa kalusugan niyo ang pagpapalipas. Para din po kay Pia. Ang tono ni Cassie ay hindi utos, kundi pag-aalala. Isang bagay na matagal na niyang hindi naririnig mula sa kahit sino. Nakaramdam siya ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Pasensya na, Cassie, sagot niya, at isinara ang laptop. Bumangon siya at dumiretso sa hapak. Nagulat siya nang makita ang niluto ni Cassie, adobo, ang paborito ng kanyang yumaong asawa. May kaunting kirot sa kanyang puso, ngunit mas naramdaman niya ang init ng pagmamalasakit. Kinabukasan, sa kanyang law firm, naging abala siya sa isang malaking kaso. Sa gitna ng kanilang pakpupulong, binanggit ni Attorney Melissa Suarez, ang kanyang matagal ng kasamahan at may lihim na patingin sa kanya, ang tungkol kay Cassie. Leo, narinig ko sa kapitbahay mo, may bago ka daong katulong? Sino yan? Dapat mag-ingat ka. Hindi mo alam ang pagkatao ng maganyan. Kumunot ang nu ni Leo. Mel, hindi ka dapat nakikialam sa mabagay na hindi mo alam. Magaling si Cassie at masaya si Pia sa kanya. Ang kanyang tono ay malamig, at halata ang kanyang iritasyon. Nag-aalala lang ako sa iyo, Leo. Kita mo naman ang nangyari sa nakaraan mo, ani Melissa, na nagpabalik sa kanya sa madilim na alaala. Flashback. Bumalik ang alaala ng araw na iyon, ang tawag sa telepono, ang balita ng aksidente, ang pagtakbo niya sa ospital, ang walang buhay na katawan ng kanyang asawa, si Sarah, ang basak na salamin ng sasakyan, ang kanyang sarili na umiyak sa tabi ng higaan, habang si Pia, na nuy 4 na taong gulang pa lang, ay walang naiintindihan. Ang pagkamatay ni Sarah ay nag-iwan ng malalim na sugat, hindi lang sa kanyang puso kundi pati na rin sa kanyang tiwala sa mga tao. Mula nun, binitawan niya ang lahat ng emosyon. Naging robot siya. Ang tanging layunin ay ang pagpapalaki kay Pia at pagbangon sa kanyang propesyon. End of flashback. Nanginginig ang kanyang kamay, inubos niya ang kape. Walang kinalaman ang nakaraan ko dito, Mel. Trabaho lang ang pinag-usapan natin. Gusto niyang tapusin ang usapan. Gabi na nang makauwi si Leo. Nakita niya si Cassie sa kusina, naguhugas ng pinggan. Ang kanyang mukha ay payapa, tila walang problema sa mundo. Salamat sa hapunan, Cassie. Masarap. Ngumiti si Cassie. Walang anuman po, Sir Leo. Obligasyon ko po iyan. Hindi lang iyan. Salamat sa pag-alaga mo kay Pia. Kitang-kita ko ang saya niya, wika ni Leo, na ikinagulat ni Cassie. Malapit po ako kay Pia, tugon ni Cassie, bahagyang namula. Minsan po, kailangan lang matangkalinga, si Leo. Kayo po, masyado kayong abala. Nakakalimutan niyo na ang sarili niyo. Kailangan niyo rin pong pahinga, hindi lang po trabaho ang buhay. Nagulat si Leo sa payo ni Cassie. Tila ba may tumama sa kanyang puso. Ang nasalitang iyon ay matagal na niyang hindi naririnig, at mula pa sa isang taong halos hindi niya kilala. May kirot sa kanyang dibdib, ngunit kasabay nito ay ang kakaibang pakiramdam ng pagiging naiintindihan. Tumango lang siya at umakyat sa kanyang kwarto. Ngunit ang nasalita ni Cassie ay nanatili sa kanyang isip. Biglang may nahulo na litrato mula sa bookshelf ni Leo sa kanyang kwarto. Ito ay lumang larawan nila ni Sarah, ang kanyang yumaong asawa, nung sila ay nagsisimula palang mag-asawa. Kinuha niya ito at tinitigan.
ang lungkot sa kanyang mata ay hindi maitago. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Si Cassie, dala ang isang basong tubig. Sir Leo, narinig ko po ang pakbaksak. Ayos lang po ba kayo? Niyuko ni Leo ang kanyang ulo, pilit na itinatago ang kanyang luha, ngunit huli na. Nakita ni Cassie ang larawan. Kinuha niya ito at tinitigan. Naramdaman ni Leo ang isang butil ng luha na pumata sa likod ng kanyang kamay. Inangat niya ang kanyang ulo. Nakita niya ang isang butil ng luha na pumapata mula sa mata ni Cassie, na tinititigan ang larawan. Ang kanyang nga mata ay puno ng lungkot, at tila ba naiintindihan niya ang kanyang pinagdadaanan. Nakatitigan sila, punong hindi masabing damdamin, isang koneksyon na tila lumalampas sa salita. Ito ay isang sandali na puno ng pag-asa, ngunit may bahid din ng pag-alinlangan. Hindi niya maintindihan kung bakit may ganitong epekto si Cassie sa kanya. Ang kakaibang koneksyon na naramdaman ni Cassie kay Leo noong nakaraang gabi ay nanatili sa kanyang isip. Ang pagkatitigan nila, ang butil ng luha na dumaloy mula sa kanyang mata nang makita niya, ang larawan ng yumaong asawa ni Leo, lahat ng iyon ay nagpatunay sa kanyang sarili, na mayroon silang koneksyon na higit pa sa amo at katulong. Ngunit ang pag-asang iyon ay nababalutan ng takot. Takot na mabunyak ang kanyang lihim. Takot na mawala ang lahat ng ito. Isang umaga, habang naghahanda si Cassie nga almusal, narinig niya ang doorbell. Nagulat siya nang makita sa peephole ang mukha ni Mang Tonyo, ang matagal ng katiwala ng kanilang pamilya sa Hacienda de la Vega. Kasama nito ang isang kliyente ni Leo. Namutla si Cassie. Paano nangyari ito? Hindi niya inaasahan na makikita niya ang sinuman mula sa kanyang nakaraan dito sa Manila. Agad siyang nagtago sa likod ng pinto ng kusina, pilit na pinapakalma ang nanginginig niyang katawan. Narinig niya ang pagbati ni Leo. Mang Tonyo, magandang umaga po. Kayo po pala ang kliyente ni Attorney Reyes? Pumasok po kayo. Magandang umaga rin, Attorney San Jose. Oh, ako nga. May kailangan lang akong pirmahan. Teka, may narinig akong kaluskos sa kusina. May kasama ka? Tanong ni Mang Tonyo. Nanlamig ang buong katawan ni Cassie. Pikit mata siyang nakdasal na sana'y hindi siya makita ni Mang Tonyo. Ah, si Cassie po yan? Ang aming kasambahay? Sagot ni Leo. Tila walang malisya. Cassie, pakidala na lang po ang kape sa sala. Hindi gumalaw si Cassie. Narinig niya ang boses ni Mang Tonyo na nagpatuloy sa pag-usap. Cassie? Ah, okay. Kamusta naman ang buhay mo, attorney? Matagal na rin akong hindi nakakabalita sa iyo. Narinig ko, may bago ka daw kasambahay. Sana naman ay mayos yan. Hindi katulad ng ibang nagpapanggap lang. Ang huling pangungusap ni Mang Tonyo ay tila isang palaso na tumama sa puso ni Cassie. Alam niyang hindi siya direktang tinutukoy, ngunit ang kaba ay lalong lumala. Huminga siya ng malalim, pilit na pinipigilan ang sarili na lumabas. Narinig niya ang pag-usap nila tungkol sa mga kaso at mga negosyo, at sa isang punto. Narinig niya ang pangalan ng kanyang ama. Si Don Ramon po, kamusta na po siya? Matagal na rin po akong hindi nakakabalita sa kanya. Ayos lang naman si Don Ramon, attorney. Abot-abot ang paghahanap sa kanyang anak na babae. Nawawala daw. Sayang. Napakagandang babae pa naman, at mayaman. Sana ay makita na niya, sagot ni Mang Tonyo. Napayak si Cassie ng tahimik. Ang sakit ng paghahanap ng kanyang ama ay ramdam niya. Ngunit mas naramdaman niya, ang sakit ng pagtatago. Kung alam lang nila ang totoo. Nang makaalis si Mang Tonyo, lumabas si Cassie mula sa kusina. Nakita niya si Leo na nakatingin sa kanya, may pag-alala sa kanyang mukha. Cassie, ayos ka lang ba? Bakit ka namumutla? May sakit ka ba? Umiling si Cassie. Wala po, Sir Leo.
Medyo masama lang po ang pakiramdam ko. Siguro po pagod lang. Pilit siyang ngumiti. Ngunit alam niyang hindi siya nakumbinsi ni Leo. Sigurado ka? Hindi ka ba nagtatago ng kung ano sa akin, Cassie? Tanong ni Leo, at ang kanyang nga mata ay tila tumatagos sa kaluluwa ni Cassie. Ang tanong na iyon ay nagdulot ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya kayang magsinungaling kay Leo. Ngunit hindi rin niya kayang sabihin ang totoo. Wala po, Sir Leo. Bakit naman po ako magtatago? Sagot niya, pilit na pinatibay ang kanyang boses. Nagbuntong hininga si Leo. Sige. Kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Hindi mo kailangang mag-isa. Ang masalitang iyon ay nagbigay ginhawa kay Cassie, ngunit lalo rin siyang naguluhan. Paano niya sasabihin ang totoo sa isang taong nagsisimula na niyang mahalin? Kinagabihan, habang naghahanda si Cassie hapunan, dumating si Attorney Melissa Suarez. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng tensyon sa buong apartment. Leo, darling. Naisip kong bisitahin ka. May, dala kong wine. Ang kanyang boses ay matamis. Ngunit may bahid ng pakainggit nang makita niya si Cassie. Salamat, Mel. Sagot ni Leo. Ngunit halata ang pakadismaya niya sa hindi inaasahang pakbisita. Oh, nandito pa pala ang kasambahay mo? Hindi ba dapat ay tapos na ang oras ng trabaho mo? Kasi, ani Melissa, na may mapanuyang ngiti. Nahahanda pa po ako ng hapunan. Sagot ni Cassie. Pilit na pinanatili ang kanyang kalmado. Naku, Leo, hindi ka ba nag-aalala? Dapat ay may tiwala ka sa mga taong pinapasok mo sa bahay mo. Hindi mo alam ang pakatao ng maganyan. Baka mamaya, may kung anong gawin? Patuloy ni Melissa, na nagpaparinig kay Cassie. Mel, sapat na. Kilala ko si Cassie. Wala siyang gagawing masama, depensa ni Leo. Daddy, huwag mong awayin si Atakas, sigaw ni Pia, na biglang lumabas mula sa kanyang kwarto at niyakap si Cassie. Mabait si Atakas? Hindi siya masama? Nagulat si Melissa sa pagtatanggol ni Pia. Ngumiti si Leo. Kita mo, Mel? Kahit si Pia, alam ang katotohanan. Naramdaman ni Cassie ang pakinit ng kanyang puso. Ipinagtanggol siya ni Leo at Pia. Ang sandaling iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ngunit lalo rin siyang nagkaroon ng takot. Kung mabunyag ang kanyang sikreto, paano niya haharapin ang pagkadismaya ni Leo at Pia? Kinagabihan. Hindi makatulog si Cassie. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang pausap nila ni Mang Tonyo, ang tanong ni Leo, at ang mga parinig ni Melissa. Napanaginipan niya ang kanyang ama, si Don Ramon, na nakangisi, hawak ang isang kontratangang kasal. Wala kang takas, Cassandra. Ikakasal ka sa taong pinili ko. Ito ang kapalaran mo. Nagising siyang pawisan at takot na takot. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Ang kanyang pagtakas ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng kalayaan, kundi pati na rin sa pagtakas sa isang kapalaran na hindi niya gusto. Bumangon si Cassie at lumabas ng kwarto. Narinig niya ang boses ni Leo at Melissa sa sala. Tila nag-usap sila ng seryoso. Hindi niya sinasadya, ngunit narinig niya ang nga salita ni Melissa. Susubukan kong alamin ang buong pagkataungang katulong mo, Leo. Hindi ako basta-basta magtitiwala. Naramdaman ni Cassie ang paglamig ng kanyang dugo. Ang banta ni Melissa ay hindi lang basta salita. Ito ay isang babala. Alam niyang papalapit na ang katotohanan. Ang kanyang lihim ay hindi na magtatagal. Hindi maintindihan ni Leo ang sarili. Tuwing may sinasabi si Melissa tungkol kay Cassie, may kakaibang init na bumabalot sa kanyang dibdib. Hindi ito galit, kundi isang matinding pagnanais na ipatanggol ang babae. Ang naparinig ni Melissa ay tila ba nagpapalakas lang sa kanyang determinasyon na maniwala kay Cassie. Isang hapon, sa opisina, muling sinubukan ni Melissa na kausapin siya tungkol dito.
Leo, seryoso ako? Hindi mo ba napapansin? May kakaiba sa kasambahay mo? Ang ganda niya para maging kasambahay lang. At bakit parang ang dami niyang alam sa buhay mo? Mel, sapat na. Malamig na sagot ni Leo, at inilapa ang kanyang ballpen. Kung wala kang magandang sasabihin tungkol kay Cassie, huwag mo na lang siyang banggitin. Wala kang karapatan na husgahan siya. Ang kanyang boses ay matigas, at ramdam ni Melissa ang kanyang pagkadismaya. Nag-aalala lang ako sa iyo, Leo. Ayoko lang na masaktan ka ulit, ani Melissa, na may bahid ng pagkainggit sa kanyang tono. Hindi mo kailangan mag-alala para sa akin. Kaya kong pangalagaan ang sarili ko. At si Cassie, wala siyang ginagawang masama. Masaya si Pia sa kanya, at iyon ang importante sa akin, sagot ni Leo, at tumayo. Kung wala ka nang sasabihin, may trabaho pa ako. Umalis si Melissa na may pagkadismaya sa kanyang mukha. Nilingon siya ni Leo. Ang toto, hindi niya rin maintindihan kung bakit ganon na lang ang kanyang pagtatanggol kay Cassie. Ang tanging alam niya, ayaw niyang may masamang sabihin ang sinuman tungkol sa babaeng nagpapasaya sa kanyang anak. Kinabukasan, nagising si Leo sa pag-iyak ni Pia. Nakmadali siyang bumangon at nakita si Pia na nilalaknat. Nakpanik siya. Hindi niya alam ang gagawin. Agad niyang tinawagan ang doktor, ngunit hindi ito agad makakapunta. Sir Leo, ako na po ang bahala, sabi ni Cassie, na lumabas mula sa kanyang kwarto, gising na gising. Agad niyang kinuha ang thermometer at nilagay sa kilikili ni Pia. Mataas po ang laknat niya. Kailangan po natin siyang punasan ng maligamgam na tubig. Nakmadali si Cassie sa banyo at kumuha ng palanggana at bimpo. Pinunasan niya si Pia ng buong pag-ingat, kinakausap ang bata ng mahina. Pia, anak, magpakabait ka ha? Mawawala rin ang laknat mo? Nandito lang si Ate Cass. Pinamamasdan ni Leo si Cassie. Ang kanyang makamay ay malumanay, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ang paalaga ni Cassie kay Pia ay hindi lang trabaho, kundi pagmamahal na galing sa puso. Sa sandaling iyon, nakita ni Leo ang isang ina kay Cassie. Ang lungkot sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang init. Matagal na niyang hindi nakikita ang ganoong pagmamahal na ibinibigay kay Pia. Buong magdamag, hindi iniwan ni Cassie si Pia. Nakbabantay siya sa tabi ng bata, pinupunasan ito, at kinakausap ng mahina. Si Leo ay nasa tabi rin nila, ngunit si Cassie ang gumagawa ng lahat. Nang bumaba ang laknat ni Pia, at nakatulog na ito ng mahimbing, nakaramdam si Leo ng matinding pasasalamat kay Cassie. Cassie, salamat, sabi ni Leo, at umupo sa tabi ni Cassie sa sahig. Hindi ko alam ang gagawin kung wala ka. Ngumiti si Cassie. Ngunit halata ang pagod sa kanyang mukha. Walang anuman po, Sir Leo. Mahal ko po si Pia. Nakatitigan sila. Ang ilaw sa kwarto ay malabo, at ang tanging naririnig ay ang mahinang pahinga ni Pia. Ang kanyang mamata ay puno ng pagod, ngunit may kakaibang kislap sa mga ito. Nakita ni Leo ang kanyang sarili na unti-unting lumalapit kay Cassie. Ang kanyang puso ay bumibilis. Ang lahat ng pag-ingat niya, ang lahat ng pader na itinayo niya sa kanyang sarili, ay tila gumuho sa sandaling iyon. Cassie, bulong ni Leo, at hinawakan ang kamay ni Cassie. Ang kanyang kamay ay malambot at mainit. Hindi nagsalita si Cassie. Ang kanyang mamata ay nakatingin sa mamata ni Leo, puno ng pag-asa at pag-alinlangan. Unti-unting lumapit si Leo, at dahan-dahan niyang hinalikan si Cassie sa labi. Ang halik ay malumanay, puno ng pagmamahal at pag-asa. Ito ay isang lihim na halik, isang sandali na tila ba sila lang ang nasa mundo. Naramdaman ni Leo ang pagtugon ni Cassie, at lalong lumalim ang halik. Sa sandaling iyon, tila ba nawala ang lahat ng problema, ang lahat ng takot, at ang lahat ng nakaraan.
Tanging ang kanilang mapuso lang ang nagsasalita. Nang magiwalay ang kanilang malabi, nakatitigan silang muli. Ang kanilang mapuso ay bumibilis. Ang kilik ay ramdam ni Leo sa bawat hibla ng kanyang katawan. Ngunit kasabay nito ay ang pag-alangan. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit niya ginawa iyon? Bumalik si Leo sa kanyang kwarto, ngunit hindi na siya makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang halik, ang init ng labi ni Cassie, ang kanyang pagtugon. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Matagal na siyang sarado sa paibig. Matagal na siyang naktayo ngang pader sa kanyang puso. Ngunit si Cassie, tila ba walang kahirap-hirap na sinira ang lahat ng iyon. Ano ba ang nangyayari sa akin? Bulong niya sa sarili. Hindi ito tama. Siya ang kasambahay ko, at ako. Ngunit sa kabilang ng kanyang mapag-alinlangan, may bahagi sa kanya ang nagsasaya. Ang pakiramdam na iyon, ang kilig, ang pag-asa, matagal na niyang hindi naramdaman ang maiyon. Biglang nagising si Leo sa isang bangungot. Pawisan siya, at nanginginig ang kanyang buong katawan. Nakita niya ang kanyang yumaong asawa, si Sarah, na nakahiga sa kabaong, at siya ay walang magawa. Sarah! Hindi! Sigaw niya. Naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang braso. Sir Leo, ayos lang po ba kayo? May masamang panaginip po ba kayo? Inangat ni Leo ang kanyang ulo. Nakita niya si Cassie na nakatayo sa tabi ng kanyang kama, may paalala sa kanyang mukha. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng ginhawa, ngunit kasabay nito ay ang matinding takot, takot na masaktan muli. Takot na mawala muli ang isang taong mahalaga sa kanya. Ang alaala ni Sarah ay sariwa pa rin sa kanyang isip. Bigla niyang binitawan ang kamay ni Cassie, at umatras. Huwag kang lumapit, umalis ka. Ang kanyang boses ay punong ng takot at pakalito. Ang mata ni Cassie ay punong ng sakit at pagtataka. Hindi niya maintindihan ang biglang pagbabago ng ugali ni Leo. Ang biglang paglayo ni Leo, ang kanyang nga salita na puno ng takot at pakalito, ay nag-iwan ng malalim na sugat sa puso ni Cassie. Ang init ng halik nila ay tila napalitan ng lamig ng kanyang pagtanggi. Hindi niya maintindihan ang biglaang pagbabago sa ugali ni Leo. Ang tanging alam niya, mayroong malalim na pinakmulan ang sakit na nakita niya sa mga matang lalaki. Hindi niya kayang hayaan lang iyon. Kailangan niyang malaman. Kinabukasan, habang tulog pa si Leo at si Pia ay nasa paaralan, nagsimulang mahanap si Cassie ng impormasyon. Sa kanyang cellphone, tahimik niyang inilagay ang pangalan ni Attorney Leo San Jose sa search bar. Lumabas ang maraming artikulo tungkol sa kanyang propesyon, ang kanyang makaso, at ang kanyang pagiging isang respetadong abogado. Ngunit sa gitna ng iyon, may isang headline ang umagaw sa kanyang pansin. Tragic accident claims life of promising young lawyer's wife. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Binuksan niya ang artikulo. Detalyado ang paglalahat ng aksidente. Isang car crash na naganap 3 taon na ang nakalipas, kung saan namatay ang asawa ni Leo na si Sarah. Ang ngalarawan sa artikulo ay nagpakitang isang masayang pamilya, si Leo, si Sarah, at isang maliit na Pia. Ang sakit sa kanyang dibdib ay hindi niya maintindihan. Ito pala ang dahilan ng lungkot ni Leo. Ito pala ang pinakmulan ng kanyang takot at kawalan ng tiwala. Naramdaman niya ang isang butil ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Ang bigat ng kanyang sariling sikreto ay lalong lumala. Paano niya sasabihin ang totoo sa isang taong may ganong kalalim na sugat? Isang hapon, habang naglalakad si Cassie sa palengke para mamili ng gulay, nakita niya si Aling Nena, ang matandang kapitbahay ni Leo, na nakaupo sa isang tindahan ng gulay. Lumapit si Cassie. Aling Nena, magandang hapon po. Oh, Cassie. Magandang hapon din. Namimili ka? Tanong ni Aling Nena, na meenggiti. Opo, Aling Nena. Kumusta po kayo? Ayos lang naman. Ikaw,
Kumusta ka sa bahay ni Attorney Leo? Mabait ba siya? Opo, Aling Nena. Mabait po si Sir Leo. At si Pia po. Napakabait na bata, sagot ni Cassie. Nakalangan siya, ngunit kailangan niyang malaman. Aling Nena, matagal na po ba kayong kapitbahay ni Sir Leo? Ay, Cassie. Simula pa nung bata pa si Leo, nakita ko silang lumaki. At ang asawa niya, si Sarah, napakabait na babae. Masaya sila nun, Cassie. Ang saya-saya ng pamilya nila. Laging may tawanan sa bahay nila, sabi ni Aling Nena, na may lungkot sa kanyang boses. Pero simula nung nangyari ang aksidente, nagbago si Leo. Naging tahimik, naging abala. Halos hindi na nga siya umuwi. Kawawa naman si Pia, lumaki nang walang ina. Ang bawat salita ni Aling Nena ay tumatago sa puso ni Cassie. Nakita niya sa kanyang isip ang masayang pamilya ni Leo, at ang biglang pakawalan ng lahat ng iyon. Ang kanyang puso ay puno ng haba. Mas lalo niyang naintindihan ang pagiging sarado ni Leo. Kung siya ang nasa posisyon ni Leo, siguro ay ganun din ang kanyang mararamdaman. Ang pagmamahal niya kay Leo ay lalong lumalim, kasabay ng pag-unawa sa kanyang pinagdadaanan. Habang nag-alaga si Cassie kay Pia kinagabihan, nanonood sila ng TV. Biglang may balita tungkol sa isang kaso ng malaking korporasyon na may kinalaman sa katiwalian. Ang abogadong kumataban sa kaso ay si Attorney Leo San Jose. Narinig ni Cassie ang madetalyeng kaso, isang malaking kumpanya na nagdulot ng pinsala sa kalikasan, at ang pagtatanggol ni Leo sa mabiktima. Ang kaso ay naging kontrobersyal, at maraming banta ang natanggap ni Leo nun. Nagkaroon ng ideya si Cassie. Posible kayang ang aksidente ni Sarah ay hindi lang basta aksidente? Posible kayang may kinalaman ang kasong iyon sa pagkamatay ng asawa ni Leo? Ang kaba ay bumalik sa kanyang dibdib. Kung totoo ang kanyang hinala, mas malalim ang problema ni Leo kaysa sa simpleng trauma. At mas malaki ang panganib na kinakaharap niya. Nang gabing iyon, habang naglilinis si Cassie sa sala, nakita niya si Leo na nakaupo sa sofa, tinitigan ang isang lumang larawan ng kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Nilapitan siya ni Cassie. Sir Leo, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Cassie. Mahina ang kanyang boses. Inangat ni Leo ang kanyang ulo. Nakita niya si Cassie na may malalim na iniisip habang tinitigan ang larawan. Ang nga mata ni Cassie ay puno ng pag-aalala. At tila ba alam niya ang kanyang pinagdadaanan. May problema ba, Cassie? Tanong ni Leo, at ang kanyang boses ay may bahid ng pagod. Nag-alangan si Cassie. Gusto niyang sabihin kay Leo ang lahat ng kanyang nalaman, ang kanyang nga hinala. Ngunit paano niya sisimulan? At paano niya sasabihin ang totoo tungkol sa kanyang sarili? Ang kanyang sikreto ay tila isang malaking pader sa pagitan nila. Biglang nagring ang doorbell. Nagulat si Cassie. Hindi niya inaasahan ang sinuman sa oras na iyon. Naglakad si Leo patungo sa pinto at binuksan ito. Nang makita ni Cassie kung sino ang nasa labas, nanlamig ang kanyang buong katawan. Si Don Ramon de la Vega, ang kanyang ama, ay nakatayo sa labas, may ngisi sa labi. Sa likod niya ay isang malaking bodyguard. Ang kanyang nga mata ay naktakpo sa nga mata ni Cassie at may bahid ngang pagtatagumpay sa kanyang ngiti. Namutla si Cassie. Ang kanyang pinakakinatatakutan ay naganap. Nanlaki ang nga mata ni Leo nang bumukas ang pinto. Nakatayo sa labas si Don Ramon de la Vega, isang matandang lalaki na may matikas na tindig at mayabang na ngiti. Sa likod niya ay isang malaking bodyguard. Ang kanyang presensya ay tila ba pumuno sa buong pasilyo, naguguluhan si Leo. Sino ito? At bakit may kasama itong bodyguard? Magandang gabi, Attorney San Jose, bati ni Don Ramon, at ang kanyang boses ay malalim, at may autoridad. Ako si Don Ramon de la Vega. Nandito ako para kunin ang akin. Bago pa makasagot si Leo, narinig niya
ang isang mahinang hikbi mula sa likod niya. Lumingon siya. Nakita niya si Cassie, namumutla, at ang kanyang nga mata ay puno ng matinding takot. Tila ba nakakita siyang multo. Papa? Bulong ni Cassie, at ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Nagulat si Leo. Papa? Ano ang ibig sabihin nito? Ang kanyang utak ay nagsimulang magproseso ng impormasyon. Ngunit ang lahat ay tila magulo. Cassandra, ani Don Ramon, at ang kanyang ngiti ay lalong lumawak. Sa wakas, nakita rin kita. Akala ko, makakatakas ka sa akin. Ngunit hindi kailanman. Nakatitigan si Leo at Cassie. Ang mata ni Cassie ay puno ng pagmamakaawa, ngunit hindi niya maintindihan ang lahat. Cassandra? Ang pangalan ni Cassie ay Cassie. Ano ang nangyayari? Don Ramon? Ano po ang ibig sabihin nito? Tanong ni Leo, at ang kanyang boses ay may bahid ng pagkalito at pagdududa. Attorney San Jose, ang babaeng ito, sabi ni Don Ramon, at itinuro si Cassie, ay ang aking anak. Si Cassandra de la Vega, ang heredera ng Hacienda de la Vega. Tumakas siya sa kanyang responsibilidad, at nagpanggap na isang katulong, isang kahihiyan, sa aming pamilya. Tila ba gumuho ang mundo ni Leo? Ang lahat ng kanyang narinig ay tila isang masamang panaginip. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng nagpapasaya sa kanyang anak, ay isang malaking kasinungalingan. Ang lahat ng kanyang nga pader na unti-unting giniba ni Cassie, ay biglang nagtayo muli, mas matibay kaysa dati. Hindi po totoo yan, Sir Leo. Maniwala po kayo sa akin, sigaw ni Cassie. At lumapit kay Leo, pilit na hinahawakan ang kanyang kamay. Ngunit umatras si Leo. Ang kanyang puso ay punong galit at pakabigla. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi kaysa sa sakit ng nakaraan. Biglang bumukas ang pinto ng elevator. Si Attorney Melissa Suarez. Ang kanyang ngiti ay puno ng pagtatagumpay. May hawak siyang mapapeles. Well. Looks like I'm just in time, ani Melissa, at lumapit sa kanila. Attorney San Jose, narito ang mga ebidensya. Siya nga si Cassandra de la Vega, ang anak ng isa sa pinakamayamang haciendero sa Batangas. Ang babaeng ito ay isang manloloko. Nagpanggap siya para lang makapasok sa bahay mo. Sino ang nakakalam kung ano ang tunay niyang motibo? Inabot ni Melissa kay Leo ang mapapeles. Nakita ni Leo ang mga larawan ni Cassie, nakasuot ng mamahaling damit, nakatayo sa harap ng isang malaking mansyon. Ang mga dokumento ay nagpapatunay sa kanyang pagkakakilanlan. Ang lahat ng pagdududa ni Leo ay napalitan ng matinding galit. Sino ka ba talaga, Cassandra? Sigaw ni Leo, at ang kanyang boses ay puno ng sakit at put. Ang lahat ba ang ito ay isang malaking kasinungalingan? Ang pagmamahal mo kay Pia, ang pag-alaga mo sa akin, lahat ba ay peke? Napaayak si Cassie. Hindi po, Sir Leo, maniwala po kayo sa akin. Totoo po ang lahat ng nararamdaman ko. Tumakas po ako sa aking pamilya dahil ayoko po sa arranged marriage. Gusto ko lang po ng simpleng buhay. Gusto ko po kayong gamahalin, kayo at si Pia. Ngunit ang salita ni Cassie ay tila ba hangin lang sa tinga ni Leo? Ang kanyang isip ay punong galit. Pakiramdam niya ay niloko siya. Ginawa siyang tanga. Daddy? Ano po ang nangyayari? Sigaw ni Pia, na lumabas mula sa kanyang kwarto, gising na gising. Nakita niya ang kanyang ama na galit, si Cassie na umiyak, at ang dalawang estranghero. Tumakbo si Pia kay Cassie, at niyakap ito ng mahigpit. Ate Cass, bakit ka umiyak? Sino sila? Niyakap ni Cassie si Pia ng mahigpit, pilit na pinipigilan ang kanyang galuha. Pia, anak, umalis ka sa kanya, Pia. Sigaw ni Leo, at pilit niyang inilayo si Pia mula kay Cassie.
Ang kanyang nga mata ay puno ng sakit, ngunit mas nangingibabaw ang galit. Hindi mo siya kilala, anak. Siya ay isang manloloko. Napayak si Pia. Hindi po. Mabait si Ate Cass. Hindi siya manloloko. Ang puso ni Leo ay nakdugo. Ang kanyang anak ay umiyak, at siya ang dahilan. Ngunit hindi niya kayang tanggapin ang katotohanan. Ang sakit ng pagtataksil ay masyadong matindi. Ngayon, Cassandra, sumama ka na sa akin, sabi ni Don Ramon at lumapit kay Cassie. Hindi po. Hindi po ako sasama sa inyo, sigaw ni Cassie, at pilit na lumayo kay Don Ramon. Leo, darling, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat, ani Melissa. At kinuha ang kanyang cellphone. Sa gitna ng kaguluhan, tinawagan ni Melissa ang media. Sa isang iglap, napuno ang labas ng apartment building ng nga reporter, mga kamera, at mga flash. Ang mailaw ay tila ba sumisindak sa buong apartment. Ang matanong ay sunod-sunod. Attorney San Jose, totoo po bang niloko kayo ng kasambahay niyo? Ms. De La Vega, bakit po kayo nagpanggap? Si Leo, hawak si Pia na umiyak sa kanyang bisik, ay tumingin kay Cassie. Ang kanyang nga mata ay punong pagkaawa, ngunit mas nangingibabaw ang matinding sakit at pagkadismaya. Ang babaeng minahal niya ay isang malaking kasinungalingan. Ang lahat ng kanyang pagdududa ay totoo. Umalis ka na, Cassie, bulong ni Leo, at ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hindi na kita kailangan dito. Napayak si Cassie. Sir Leo, please. Pakinggan niyo po ako. Ngunit huli na ang lahat. Tumingin si Leo kay Cassie sa huling pagkakataon. Ang kanyang nga mata ay punong sakit, bago niya isinara ang pinto sa mukha ni Cassie. Iniwan siyang nag-isa sa gitna nga reporter at ang kanyang amang si Don Ramon. Ang tunog ng paklok ang pinto ay tila ba ang tunog ng pagbagsak ng kanyang puso. Ang tunog ng peklok ng pinto ay parang martilyo na tumama sa dibdib ni Cassie. Ang mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Iniwan siya ni Leo, kasama ang kanyang ama, at si Melissa, sa gitna ng nakakagulong media. Ang flash ng kamera ay tila ba kilat na tumatama sa kanyang mukha, at ang matanong nga reporter ay tila ba nga baril na walang tigil sa pagpapaputo. Ms. De La Vega, totoo po bang nagpanggap kayong katulong? Ano po ang motibo niyo sa pagpasok sa bahay ni Attorney San Jose? May balak po ba kayong manloko? Ang kanyang isip ay blanko. Ang kanyang nga mata ay punong luha. Wala siyang masabi. Ang sakit ng pagtataksil ni Leo ay mas matindi kaysa sa sakit ng nga tanong ng media. Cassandra, sumama ka na sa akin. Sigaw ni Don Ramon. At pilit siyang hinila. Hindi po ako sasama sa inyo. Sigaw ni Cassie, at pilit siyang kumawala sa pagkakahawa ng kanyang ama. Hindi niyo po ako pwedeng pilitin. Wala kang magagawa, Cassandra. Ikaw ay isang kahihiyan sa ating pamilya. Kailangan mong bumalik at harapin ang iyong responsibilidad. Sigaw ni Don Ramon, at ang kanyang boses ay puno ng galit. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Cassie ang kanyang sarili na tumatakbo. Tumakbo siya palayo sa mga reporter, palayo sa kanyang ama, at palayo sa apartment ni Leo. Tumakbo siya ng walang direksyon, hanggang sa marating niya ang isang parke. Bumuhos ang malakas na ulan. Umupo siya sa isang bench, basang-basa, at umiyak ng umiyak. Ang kanyang maluha ay tila ba nakikisama sa ulan. Pilit na inilalabas ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang kanyang kamay. Tinawagan niya si Leo. Ring, 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 walang sumasagot. Paulit-ulit niyang tinawagan, ngunit walang sumasagot. Nag-iwan siya ng voicemail. Sir Leo, please. Pakinggan niyo po ako. Hindi ko po sinasadya. Hindi po totoo ang lahat ng sinasabi nila. Mahal ko po kayo. Mahal ko po si Pia. Please. Maniwala po kayo sa akin. Ngunit alam niyang walang saysay ang kanyang nga salita.
Ang galit at sakit sa mga mata ni Leo ay hinding-hindi niya makakalimutan. Kinabukasan, habang nasa isang simpleng bahay si Cassie na inupahan niya, nanonood siya ng balita. Ang kanyang mukha ay nasa lahat ng channel. Ang headline, mayamang heredera, nagpanggap na katulong. Niloko ang abogado. Ang kanyang pangalan ay naging sentro ng iskandalo. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Don Ramon. Cassandra, nakita mo na ba ang ginawa mo? Isang malaking kahihiyan ito sa ating pamilya. Kailangan mong bumalik sa probinsya at harapin ang iyong kapalaran. Hindi po. Hindi po ako babalik. Hindi niyo po ako pwedeng pilitin. Sigaw ni Cassie. Wala kang magagawa. Ako ang nagbigay ng impormasyon kay Melissa. Ako ang nagpabunyag sa iyong sikreto. Gusto kong bumalik ka at magpakasal sa taong pinili ko. Sigaw ni Don Ramon. Nanlaki ang mamata ni Cassie. Si Don Ramon? Siya ang may kinalaman sa lahat? Ang sakit ng pagtataksil ay lalong lumala. Hindi lang si Leo ang nagtaksil sa kanya, kundi pati na rin ang kanyang sariling ama. Ang kanyang mundo ay lalong nakdilim. Sinubukan ni Cassie na tawagan si Pia, ngunit hindi niya rin ito makontak. Alam niyang pinigilan siya ni Leo. Ang sakit ng pakawalan ni Pia ay mas matindi kaysa sa lahat. Ang bata na minahal niya na parang sarili niyang anak. Nang gabing iyon, habang nakaupo si Cassie sa dilim, umiyak, biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Nag-alangan si Cassie, ngunit sinagot niya ito. Hello? Ang paglantad kay Cassie? Iyan ay maliit na bagay kumpara sa kung ano ang tunay na nangyari sa asawa ni Leo, at ako ang nakakaalam ng lahat. Isang boses ng babae ang nagsalita, malamig at may bahid ng pagbabanta. Nanlamig ang buong katawan ni Cassie. Sino ito? At ano ang ibig sabihin nito? Ang kanyang isip ay nagsimulang magprosesong impormasyon. May mas malalim pa palang sikreto sa likod ng lahat ng ito. Ang galit na naramdaman ni Leo kay Cassie ay tila ba isang apoy na patuloy na nagliliyap sa kanyang dibdib. Ang pagtataksil na ginawa ni Cassie ay mas masakit pa kaysa sa kanyang nakaraang trauma. Pilit niyang sinubukan na kalimutan ang lahat, ang halik, ang mga ngiti ni Cassie, ang pagmamahal na ibinigay nito kay Pia. Ngunit sa bawat pagpikit ng kanyang mata, bumabalik ang mukha ni Cassie, ang kanyang nga salita, at ang sakit na nararamdaman niya. Daddy, nasaan po si Ate Cass? Tanong ni Pia isang umaga habang nag-aalmusal. Ang kanyang boses ay malungkot. Naramdaman ni Leo ang kirot sa kanyang puso. Umalis na siya, anak, hindi na siya babalik. Napaiyak si Pia. Pero bakit po? Mahal ko po si Ate Cass. Bakit po siya umalis? Hindi mo may intindihan, anak, sagot ni Leo, at niyakap si Pia. Ang kanyang masalita ay punong pagod. Paano niya ipapaliwanag sa kanyang anak ang sakit ng pagtataksil? Sa opisina, pilit na nag-concentrate si Leo sa kanyang trabaho. Ang kanyang desk ay puno nga papeles, at ang kanyang isip ay puno nga kaso. Ngunit sa bawat pagbasa niya ng nga dokumento, bumabalik ang nga alaala ni Cassie, ang kanyang ngiti, ang kanyang pag-alaga kay Pia, ang kanyang nga payo. Ang lahat ng iyon ay tila ba isang multo na patuloy na humahabol sa kanya. Leo, may problema ba? Tanong ni Atty. Benji, ang kanyang kasamahan, nang makita ang kanyang pagiging balisa. Wala, Benji. Marami lang akong iniisip, sagot ni Leo, at pilit na ngumiti. Narinig ko ang balita. Pasensya na sa nangyari, alam kong masakit, sabi ni Benji. Tumango lang si Leo. Hindi niya gustong pag-usapan ang tungkol kay Cassie. Ang sakit ay masyadong sariwa. Isang hapon, habang inaayos ni Leo ang kanyang lumang nga file sa opisina, nakita niya ang isang folder na may nakasulat na saraskas. Nanlami ang kanyang buong katawan. Matagal na niyang hindi binubuksan ang folder na iyon. Ang nga alala ng trahedya ay sariwa pa rin sa kanyang isip. Sa loob ng folder,
May isang lumang police report at mga larawan ng aksidente. Habang tinitiknan niya ang ito, may isang maliit na detalye ang umagaw sa kanyang pansin. Isang maliit na pirasong papel na may nakasulat na pangalan at numero ng telepono. Witness: Mang Jose, driver ng bus. Kumunot ang ni Leo. Hindi niya matandaan ang pangalan na iyon. Sa police report, nakasulat na walang nakakita sa aksidente. Bakit may pangalan ng witness dito? At bakit hindi ito naisama sa official report? Dahil sa pagdududa, tinawagan ni Leo ang numero. Sumagot ang isang matandang boses. Hello? Sino yan? Magandang hapon po, Mang Jose. Ako po si Attorney Leo San Jose. Ako po ang asawa ni Sarah, ang babaeng nasangkot sa aksidente 3 taon na ang nakalipas. Naalala niyo pa po ba? Ay, attorney, naalala ko po. Kawawa naman ang asawa niyo. Ang ganda-ganda pa naman. Bakit po kayo tumawag? Tanong ni Mang Jose. Mang Jose, may tanong lang po ako. Bakit po hindi kayo lumabas bilang witness nun? Nakita ko po ang pangalan niyo sa isang papel. Tanong ni Leo. Biglang tumahimik si Mang Jose. Ay, attorney, kasi po, may nagbabala po sa akin nun. Isang babae. Sabi niya, huwag daw po akong makikialam. Kung hindi, may mangyayaring masama sa pamilya ko. Nanlaki ang mata ni Leo. Isang babae? Sino po? Hindi ko po kilala, attorney. Pero mayaman po siya. May kasama siyang mga bodyguard, at abogada po yata siya. Narinig ko po ang pangalan niya, Melissa daw po, sabi ni Mang Jose. Tila ba gumuho ang mundo ni Leo? Melissa? Si Melissa Suarez? Ang kanyang kasamahan? Ang babaeng may lihim na pagtingin sa kanya? Ang babaeng naglantat sa sikreto ni Cassie? Ang galit ay lalong lumala. Ang lahat ng kanyang pagdududa ay nakaroon ng katotohanan. Agad na tinawagan ni Leo si Melissa. Mel, kailangan nating mag-usap. Ngayon na. Ang kanyang boses ay matigas at puno ng galit. Nakita sila sa isang coffee shop. Leo, ano ba ang problema? Bakit ka ganyan? Tanong ni Melissa, na may ngiti. Alam ko na, Mel. Alam ko na ang tungkol kay Mang Jose. Alam ko na ang tungkol sa pagtatago mo ngang impormasyon sa kaso ng asawa ko, sabi ni Leo, at ang kanyang nga mata ay puno ng galit. Namutla si Melissa. Ano ang sinasabi mo, Leo? Wala akong galam sa sinasabi mo. Huwag kang magsinungaling sa akin. Melissa, bakit mo ginawa iyon? Bakit mo tinago ang katotohanan? Sigaw ni Leo, at ang kanyang boses ay naging malakas. Ginawa ko yon para sayo, Leo, para maprotektahan ka. Ang kaso na hinawakan mo nun, ang kalaban mo, napakadelikado nila. Kung nalaman nila na may witness, baka mas masama pa ang nangyari sa iyo. Paliwanag ni Melissa, pilit na pinapakalma si Leo. Gusto ko lang na maging ligtas ka. Mahal kita, Leo. Mahal? Ito ba ang pagmamahal, Melissa? Ang pagtatagungang katotohanan? Ang panloloko? Sigaw ni Leo? At ano ang kinalaman mo sa paglantat sa sikreto ni Cassie? Ikaw ba ang nagbigay ng impormasyon kay Don Ramon? Biglang tumahimik si Melissa. Ang kanyang mata ay punong takot. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Leo. Huwag kang magsinungaling sa akin. Alam kong may kinalaman ka. Sabihin mo ang totoo. Sigaw ni Leo. Ako ang nagbigay nga impormasyon kay Don Ramon. Gusto ko lang na mawala siya sa buhay mo. Ayoko sa kanya. Mahal kita, Leo. Ako ang nararapat para sayo. Hindi ang kasambahay na iyon. Sigaw ni Melissa. At umiyak. Tumingin si Leo kay Melissa na may pagkawa at pagkadismaya. Ang lahat ng kanyang pagdududa ay nakaroon ng katotohanan. Si Melissa, ang kanyang kasamahan,
ang babaeng pinakatiwalaan niya ay isang manloloko. Nang gabing iyon, habang nakaupo si Leo sa kanyang opisina, tinitigan ang papeles ng kaso ng kanyang asawa. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Nag-aalangan si Leo, ngunit sinagot niya ito. Hello? Attorney San Jose, may impormasyon ako tungkol sa pagkamatay ng asawa mo. Hindi ito aksidente. Isang boses ng lalaki ang nagsalita, malamig at may bahid ng pagbabanta. Nanlamig ang buong katawan ni Leo. Ang kanyang hinala ay totoo. Ang pagkamatay ni Sarah ay hindi aksidente. Ito ay sinadya. Ang boses sa kabilang linya ay nanatili sa isip ni Cassie. Tila isang malamig na anino na bumabalot sa kanya. Ang paglantat kay Cassie? Iyan ay maliit na bagay kumpara sa kung ano ang tunay na nangyari sa asawa ni Leo. At ako ang nakakaalam ng lahat. Ang masalitang iyon ay nakdulot ng matinding kaba. Sa kabila ng sakit na dulot ng pagtalikod ni Leo, hindi niya kayang balewalain ang impormasyong iyon. Kung totoo ang sinasabing babae, nanganganib ang buhay ni Leo. Hindi siya nakatulog buong gabi, ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala. Kahit na sinaktan siya ni Leo, hindi niya kayang hayaan lang ito. Mahal niya si Leo, at mahal niya si Pia. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kinabukasan, sinubukan ni Cassie na tawagan muli ang numerong tumawag sa kanya. Ring, ring, ring. Sumagot ang boses ng babae. Sino to? Ako po si Cassie. Ang tumawag po kayo kagabi. Gusto ko pong malaman ang totoo. Ano po ang ibig sabihin niyo sa sinabi niyo? Tanong ni Cassie. Nanginginig ang kanyang boses. Kung gusto mong malaman ang totoo, makita tayo sa lumang coffee shop sa kantong Recto at Moraita, mamayang alas 3 ng hapon. Mag-isa ka lang. Kung hindi, kalimutan mo na ang lahat, sabi ng babae, at ibinaba ang telepono. Nag-alangan si Cassie, ngunit nagpasya, siyang pumunta. Ito ang tanging paraan para malaman ang katotohanan. Alas 3 ng hapon, dumating si Cassie sa coffee shop. Nakita niya ang isang babae na nakaupo sa isang sulok, nakasuot ng itim na hoodie, at may salamin. Lumapit si Cassie. Ikaw ba ang tumawag sa akin? Tanong ni Cassie. Inangat ng babae ang kanyang ulo. Ako nga, ako si Aling Nena. Ang matandang kapitbahay ni Attorney San Jose. Nagulat si Cassie. Si Aling Nena? Ang matandang kapitbahay na nakwento sa kanya tungkol sa nakaraan ni Leo? Aling Nena, bakit po kayo tumawag? Ano po ang ibig sabihin niyo sa sinabi niyo kagabi? Tanong ni Cassie. Alam ko ang lahat, Cassie. Ang tungkol kay Melissa Suarez, siya ang abogadong kumatawan sa kalaban sa kaso na naging sanhi ng pagkamatay ng asawa ni Leo. At siya rin ang nagtago ng mahalagang ebidensya nun. Sabi ni Aling Nena, at ang kanyang boses ay puno ng takot. Hindi aksidente ang pagkamatay ni Sarah. Sinadya iyon. At may kinalaman si Melissa. May nagutos sa kanya. Nanlaki ang mamata ni Cassie. Sino po? Hindi ko alam ang pangalan niya, Cassie. Pero malakas siya, mayaman, at may koneksyon siya sa pamilya de la Vega, sabi ni Aling Nena. At tumingin kay Cassie na may pagkaawa. Ang ama mo, Cassie. Si Don Ramon. May kinalaman siya sa lahat ng ito. Tila ba gumuho ang mundo ni Cassie. Ang kanyang ama, si Don Ramon, siya ang mastermind sa likod ng lahat ng ito. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi kaysa sa lahat. Hindi lang siya ginamit ni Don Ramon para bumalik sa probinsya, kundi ginamit din siya para sirain si Leo. Pero bakit po? Tanong ni Cassie, at ang kanyang boses ay nangingini. Ang kaso ni Leo, nun, ang kaso laban sa malaking korporasyon, may kinalaman iyon sa negosyo ng pamilya de la Vega. Ayaw ni Don Ramon na manalo si Leo. Kaya, ginawa niya ang lahat para sirain siya? Paliwanag ni Aling Nena.
At nang malaman niyang may pagtingin si Melissa kay Leo, ginamit niya si Melissa. At nang malaman niyang nandito ka, ginamit ka niya para lalong sirain si Leo. Naiyak si Cassie. Ang lahat ng kanyang pagdududa ay nakaroon ng katotohanan. Ang kanyang ama ay isang halimaw. Agad na tinawagan ni Cassie si Leo. Si Leo, kailangan nating mag-usap. Ngayon na, alam ko na ang lahat. Ang tungkol kay Melissa, at ang tungkol sa pagkamatay ni Sarah, at ang tungkol sa ama ko. Nagulat si Leo sa tawa ni Cassie. Agad siyang pumunta sa coffee shop. Pagdating niya, nakita niya si Cassie na umiyak. Cassie, ano ang nangyayari? Tanong ni Leo. Sinabi ni Cassie kay Leo ang lahat ng kanyang nalaman, ang tungkol kay Melissa, ang tungkol sa pagkamatay ni Sarah, at ang tungkol sa koneksyon ni Don Ramon, nanlaki ang mamata ni Leo. Ang galit ay lalong lumala. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi kaysa sa lahat. Hindi ito totoo, bulong ni Leo. Totoo po, Sir Leo. At kailangan nating harapin sila, sabi ni Cassie, at hinawakan ang kamay ni Leo. Nang gabing iyon, nakita sina Leo, Cassie, Melissa, at Don Ramon sa isang pribadong restauran. Ang tensyon ay ramdam sa buong lugar. Don Ramon, Melissa, alam ko na ang lahat, sabi ni Leo, at ang kanyang boses ay matigas. Ang tungkol sa pagkamatay ng asawa ko, at ang tungkol sa pagtatago niyong ebidensya. Namutla si Melissa. Ano ang sinasabi mo, Leo? Huwag kang magsinungaling. Melissa, alam ko na ang lahat. Ikaw ang nagtago ng ebidensya. At ikaw, Don Ramon, ikaw ang nag-utos sa kanya. Ikaw ang mastermind sa likod ng lahat ng ito, sigaw ni Leo. Ano ang pinagsasabi mo, Attorney San Jose? Wala akong alam sa sinasabi mo, sabi ni Don Ramon, pilit na pinanatili ang kanyang kalmado. Huwag kang magsinungaling sa akin, Papa. Alam ko na ang lahat. Ikaw ang nagbigay ng impormasyon kay Melissa. Ikaw ang nagplano na sirain si Leo. Bakit mo ginawa ito? Sigaw ni Cassie, at ang kanyang boses ay puno ng sakit at galit. Ginawa ko iyon para sayo, Cassandra. Para bumalik ka sa akin. Para magpakasal ka sa taong pinili ko. Hindi ka pwedeng mahalin ng isang abogado na walang pera, sigaw ni Don Ramon. Hindi ko po kayo mahal. Mahal ko po si Leo. At hindi niyo po ako pwedeng pilitin, sigaw ni Cassie. Ang pagtatalo ay lalong lumala. Ang lahat ng sikreto ay nabunyag. Ang lahat ng sakit ay lumabas. Biglang dumating ang pulis. Attorney Melissa Suarez, inaresto ka namin dahil sa pagtatago ng ebidensya at obstruction of justice. Nanlaki ang mga mata ni Melissa. Hindi ito totoo. Pilit na lumaban si Melissa. Ngunit huli na ang lahat. Dinala siya ang pulis. Ngunit si Don Ramon ay nakatakas. Habang tumatakbo siya, tumingin siya kay Leo at Cassie. Hindi pa tapos ang laban. May mas malaking mastermind sa likod ng lahat ng ito. Hindi niyo ako matatalo. Iniwan niya sina Leo at Cassie na nag-iisa, puno ng pakalito at sakit. Ang lahat ng kanilang pinahirapan ay tila ba nawala. Si Melissa ay nahuli, ngunit si Don Ramon ay nakatakas, at may mas malaking banta pa pala. Ang kanilang pag-asa ay tila ba gumuho. Ang lahat ay nawala. Ang masalita ni Don Ramon habang tumatakas, hindi pa tapos ang laban. May mas malaking mastermind sa likod ng lahat ng ito. Hindi niyo ako matatalo. Ay patuloy na umaling-aungaw sa isip ni Leo. Si Melissa ay nasa kulungan, ngunit ang tunay na banta ay nananatili. Ang galit niya kay Cassie ay unti-unting napalitan ng pagkalito at pagsisisi. Ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Sarah ay mas masakit kaysa sa kanyang inakala, at ang pagtataksil ni Melissa ay nagdulot ng matinding pagkadismaya. Sa masumunod na araw, pilit na inayos ni Leo ang kanyang buhay.
ngunit ang bahay ay tahimik. Ang tawa ni Pia ay hindi na kasing saya. Ang kanyang anak ay tahimik, madalas na nakatulala, at palaging nagtatanong tungkol kay Cassie. Daddy, kailan po babalik si Ate Cass? Miss ko na po siya. Ang tanong ni Pia ay tila bang nasaksak sa puso ni Leo. Nakita niya ang epektong kanyang galit at pagdududa sa kanyang anak. Nasimula siyang maisip. Kung totoo ang lahat ng sinabi ni Cassie, kung siya ay biktima rin ng kanyang ama, at kung ang lahat ng kanyang ginawa ay para lang makatakas sa isang pilit na buhay, may karapatan ba siyang magalit? Ang pag-ibig ni Cassie kay Pia ay totoo. Ang pag-alaga niya sa kanyang anak ay totoo. Ang halik nila, totoo ba iyon? Isang gabi, habang tulog na si Pia, kinuha ni Leo ang kanyang cellphone. Tinitigan niya ang numero ni Cassie. Naalangan siya. Ano ang sasabihin niya? Huminging tawad? Ipaliwanag ang kanyang galit? Huminga siya ng malalim at tinawagan si Cassie. Ring, ring, ring. Sumagot si Cassie. Hello? Ang boses ni Cassie ay mahina, punong lungkot. Cassie. Ako ito, si Leo. Sabi ni Leo. At ang kanyang boses ay nangingini. Biglang tumahimik si Cassie. Sir Leo? Bakit po kayo tumawag? Cassie, kailangan nating mag-usap. Alam ko na ang lahat. Tungkol kay Melissa. At tungkol sa ama mo. At tungkol kay Sarah. Sabi ni Leo. At ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Pwede ba tayong makita? Kailangan kong magpaliwanag. At kailangan kong humingi ng tawad. Narinig ni Leo ang pabuntong hininga ni Cassie. Sige po, Sir Leo. Saan po? Nakita sila sa isang tahimik na coffee shop. Pagdating ni Leo, nakita niya si Cassie na nakaupo sa isang sulok, payat at malungkot. Ang kanyang mata ay may bakas pa rin ng sakit. Cassie, pasensya na, sabi ni Leo, at umupo sa harap ni Cassie. Pasensya na, sa lahat ng sinabi ko. Sa lahat ng ginawa ko, sa pagdududa ko sa'yo, nabulag ako sa galit at sakit. Hindi ko nakita ang katotohanan. Tumingin si Cassie kay Leo. Sir Leo, naiintindihan ko po. Mahirap po talagang tanggapin ang lahat ng nangyari. Hindi, Cassie. Hindi ko dapat ginawa iyon. Hindi ko dapat pinagdudahan ang pagkatao mo. Ang pagmamahal mo kay Pia. Ang lahat ng ginawa mo para sa amin, sabi ni Leo, at hinawakan ang kamay ni Cassie. Patawarin mo ako, Cassie. Patawarin mo ako sa pagiging bulak ko. Napayak si Cassie. Sir Leo, patawarin din po ninyo ako sa pagtataguan na iking pagkatao. Hindi ko po sinasadya. Gusto ko lang po na simpleng buhay. Gusto ko po kayong maaling, kayo at si Pia. Alam ko, Cassie. Alam ko na ngayon, sabi ni Leo, at pinunasan ang luha ni Cassie. At tungkol kay Sarah. Hindi aksidente ang pagkamatay niya. Sinadya iyon. At may kinalaman si Melissa. At ang ama mo. Sinabi ni Leo kay Cassie ang lahat ng kanyang nalaman, ang tungkol sa pagtatago ni Melissa ng ebidensya, at ang koneksyon ni Don Ramon sa lahat ng ito. Nanlaki ang mata ni Cassie. Ang sakit ay lalong lumala. Hindi ko po akalain na kayang gawin iyon ng ama ko, bulong ni Cassie. Kailangan nating harapin siya, Cassie. Kailangan nating malaman ang buong katotohanan. At kailangan nating ipagtanggol ang sarili natin, sabi ni Leo. Hindi tayo pwedeng magtago. Hindi na tayo pwedeng matakot. Tumango si Cassie. Ang kanyang mga mata ay punong determinasyon. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang lakas na matagal nang nawala. Hindi na siya nag-iisa, may kasama na siya. Kinabukasan, dinala ni Leo si Pia sa parka. Habang naglalaro si Pia, nakita niya si Cassie na papalapit. Nagulat si Pia. Ate Cass, sigaw ni Pia, at tumakbo kay Cassie. Niyakap niya si Cassie ng mahigpit, umiyak. Ate Cass, akala ko po hindi na kayo babalik. Miss na miss ko po kayo. Napayak si Cassie.
Niyakap niya si Pia ng mahigpit. Miss na miss din kita, anak. Hindi na ako alis. Nandito na ako. Tumingin si Leo kay Cassie. Ang kanyang nga mata ay punong kakmamahal. Ang pagpapatawad ay hindi madali, ngunit sa sandaling iyon, alam niya na ito ang tamang desisyon. Ang pamilya nila ay unti-unting bumubuo muli. Cassie, kailangan nating magplano, sabi ni Leo. Kailangan nating harapin si Don Ramon, at kailangan nating malaman kung sino ang tunay na mastermind sa likod ng lahat ng ito. Nang gabing iyon, habang nagpaplano sina Leo at Cassie, nakatanggap si Leo ng isang sulat. Ito ay mula sa isang hindi kilalang tao. Binuksan niya ito. Sa loob, may isang lumang larawan ni Sarah, at sa likod nito ay may nakasulat na, ang aksidente ay hindi aksidente. May nakakita sa kanya bago siya namatay. At may kinalaman ang isang taong malapit sa iyo, hindi lang si Melissa. Nanlaki ang mamate ni Leo. Ang kanyang hinala ay totoo. May mas malalim pa palang sapwatan. Ang sulat na natanggap ni Leo, na nagpapahiwatig ng mas malalim na sapwatan sa likod ng pagkamatay ni Sarah, ay nakdulot ng bagong kaba sa puso ni Cassie. Hindi lang pala ang kanyang ama at si Melissa ang kalaban. May mas malaki pa, ngunit sa kabilangang takot, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas. Hindi na siya nag-isa. Kasama niya si Leo, at para kay Pia, handa siyang lumaban. Kailangan nating maging handa, Cassie, sabi ni Leo, habang inilalatak ang mga dokumento sa mesa. Ang taong ito, malakas siya. At may koneksyon siya sa ama mo. Handa po ako, si Leo, sagot ni Cassie, at hinawakan ang kamay ni Leo, hindi na po ako matatakot. Para po kay Pia, at para sa atin, nagplano sila ng detalyado. Kailangan nilang harapin si Don Ramon, at sa pamamagitan niya, malaman ang pagkakakilanlan ng tunay na mastermind. Isang linggo ang lumipas. Ang araw paghaharap ay dumating. Nagita sina Leo at Cassie kasama ang kanilang abogado sa isang pribadong conference room sa isang law firm. Sa kabilang panig ng mesa, nakaupo si Don Ramon, kasama ang kanyang sariling abogado. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit may bahid ng pagmamataas. Magandang umaga, Don Ramon, bati ni Leo, at ang kanyang boses ay matigas. Nandito kami para ayusin ang lahat. Alam na namin ang lahat ng ginawa mo. Ano ang sinasabi mo, Attorney San Jose? Wala akong alam sa sinasabi mo, sagot ni Don Ramon na may ngisi. Huwag kang maksinungaling, Papa, sigaw ni Cassie, at tumayo. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Alam ko na ang tungkol kay Melissa. Alam ko na ang tungkol sa pagkamatay ni Sarah. At alam ko na ang tungkol sa pagpaplano mo na sirain si Leo. Nanlaki ang mata ni Don Ramon. Cassandra, sino ang nagbigay sa iyo ngang karapatang magsalita nganyan? Ikaw ay isang kahihiyan. Hindi po ako kahihiyan, kayo po ang kahihiyan. Ang paggamit niyo sa akin, ang panloloko niyo kay Leo, ang pagtatago niyo sa katotohanan. Iyan po ang kahihiyan, sigaw ni Cassie. Inilabas ni Leo ang maebidensya, ang testimonya ni Mang Jose, ang ngabang records na nagpapakita ng mga transaksyon ni Don Ramon kay Melissa, at ang lumang email na nagpapatunay sa koneksyon ni Don Ramon sa kaso na hinawakan ni Leonon. Ang bawat dokumento ay tila ba isang saksak sa puso ni Don Ramon. Hindi ito totoo. Gawa-gawa lang ang lahat ng ito. Sigaw ni Don Ramon, ngunit halata ang kaba sa kanyang boses. Ang maebidensya po ay nagsasalita para sa kanilang sarili, Don Ramon, sabi ni Leo, at ang kanyang boses ay kalmado ngunit matigas. May sapat na kaming ebidensya para sampahan kang kaso sa pagtatago ng ebidensya, obstruction of justice, at posibleng kasong may kinalaman sa pagkamatay ni Sarah. Namutla si Don Ramon. Ang kanyang abogado ay nagulat din. Wala kang magagawa, Attorney San Jose.
Hindi mo ako matatalo. Ako si Don Ramon de la Vega. Mayaman ako. Makapangyarihan ako, sigaw ni Don Ramon. Hindi po ang yaman o kapangyarihan ang batayan ang katarungan, Papa, sabi ni Cassie, at lumapit kay Don Ramon. Ang katotohanan po ang mananay, at ang katotohanan po ay sinaktan niyo po kami. Sinaktang niyo po si Leo. Sinaktang niyo po si Pia. At sinaktang niyo po ako. Sa sandaling iyon, biglang nakbago ang mukha ni Don Ramon. Ang kanyang mamata ay punong galit, ngunit may bahid din ng pakaawa. Kung ganun, Cassandra, wala kang magagawa. Mawawala sa iyo ang lahat, pati ang bata. Nanlaki ang mata ni Cassie. Ano po ang sinasabi niyo? Si Pia, hawak ko si Pia. Kung hindi ka babalik sa akin, hindi mo na makikita ang batang iyon, sigaw ni Don Ramon, at tumayo. Nagulat sina Leo at Cassie. Ang banta ni Don Ramon ay tumagos sa kanilang mga puso. Ang kanilang pinakakinatatakutan ay ginamit laban sa kanila. Don Ramon, huwag mong gamitin si Pia. Sigaw ni Leo, at pilit na lumapit kay Don Ramon, ngunit pinigilan siya ang kanyang abogado. Wala kang magagawa, Attorney San Jose. Kung hindi ka susuko, mawawala sa iyo ang lahat. Pati ang anak mo, sigaw ni Don Ramon. Nangingini ang buong katawan ni Cassie. Ang kanyang isip ay puno ng takot, si Pia. Ang bata na minahal niya na parang sarili niyang anak. Hindi niya kayang mawala si Pia. Papa, huwag po. Please. Huwag niyo po akong saktan sa pamamagitan ni Pia. Sigaw ni Cassie. At umiyak. Kung ganun, bumalik ka sa akin, Cassandra. Magpakasal ka sa taong pinili ko. At kalimutan mo na ang abogadong iyan. Sigaw ni Don Ramon. Nakatitigan sina Leo at Cassie. Ang kanilang mamata ay puno ng sakit at pakalito. Ano ang gagawin nila? Susuko ba sila? Hindi po, sigaw ni Cassie, at tumayo ng matuwid. Ang kanyang ngaluha ay patuloy na dumadaloy, ngunit ang kanyang boses ay matigas. Hindi po ako susuko, hindi po ako babalik sa inyo. Mahal ko po si Leo, at mahal ko po si Pia, at hindi niyo po kami pwedeng paghiwalayin. Nagula si Don Ramon sa tapang ni Cassie. At tungkol sa pagkamatay ni Sarah, Don Ramon, sabi ni Leo, alam ko na ang lahat. At alam ko na kung sino ang tunay na mastermind sa likod ng lahat ng ito. Hindi lang si Melissa, at hindi lang ikaw. Nanlaki ang magamata ni Don Ramon. Ang kanyang mukha ay namutla. Ano ang sinasabi mo? Ang taong na utos kay Melissa, ang taong na plano sa pagkamatay ni Sarah, ay ang iyong kapatid, si Don Ricardo de la Vega. Ang iyong kapatid na may matinding galit kay Leo dahil sa kasong hinawakan niya noon. Ang iyong kapatid na may koneksyon sa negosyo ng pamilya de la Vega, sabi ni Leo. At may sapat na kaming ebidensya para patunayan iyan. Tila ba gumuho ang mundo ni Don Ramon. Ang kanyang muha ay puno ng pakabigla at takot. Ang kanyang sariling kapatid, si Don Ricardo, siya ang tunay na mastermind? Sa gitna ng kaguluhan, isang hindi inaasahang pag-amin ang nanggaling kay Don Ramon. Ang kanyang boses ay mahina, puno ng pagkabigla at sakit. Si Ricardo, siya nga. Siya ang nag-utos sa akin na gawin ang lahat ng ito. Para maprotektahan ang negosyo namin, at para sirain si Leo. Ang pag-amin ni Don Ramon ay nagbigay liwanag sa lahat ng misteryo. Ang lahat ng kanilang pinagdaanan ay tila ba nagkaroon ng kahulugan. Ang tunay na kalaban ay hindi lang si Don Ramon, kundi ang kanyang sariling kapatid. Ang pag-amin ni Don Ramon tungkol sa kanyang kapatid, si Don Ricardo, bilang tunay na mastermind ay nagbigay ng liwanag sa lahat ng dilim. Ang kaso ay naging mas komplikado, ngunit sa tulong ng mga ebidensya na inilatag ni Leo at Cassie, at ang testimonya ni Don Ramon, na sa wakas ay pinili ang katotohanan, naging madali ang pahuli kay Don Ricardo. Sa loob ng ilang araw, nahuli si Don Ricardo at ang kanyang nga kasapwat.
ang katarungan ay nananay. Matapos ang lahat ng kaguluhan, isang tahimik na hapon, nakita sina Leo, Cassie, at Pia sa isang parke. Si Pia ay masayang naglalaro sa swing, ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa buong parke. Si Leo at Cassie ay nakaupo sa isang bench, magkahawak kamay, pinagmamasdan ang bata. Ang kanilang nga mukha ay payapa, malaya sa masikreto at takot. Ang nga sugat ng nakaraan ay unti-unting naghihilom. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito, Leo, sabi ni Cassie, at sumandal sa balikat ni Leo. Ang lahat ng pinagdaanan natin. Ang lahat ng sakit. Pero narito tayo ngayon, Cassie, sagot ni Leo, at hinalikan ang noo ni Cassie, makasama. At mas matata kaysa dati, salamat sayo, salamat sa pagiging matapang mo, salamat sa pagmamahal mo. Ngumiti si Cassie. Salamat din sayo, Leo. Salamat sa pagpapatawad mo. Salamat sa pagtanggap mo sa akin. At salamat sa pagmamahal mo. Ilang buwan ang lumipas. Ang apartment ni Leo ay napunong pagmamahal at tawanan. Si Pia ay mas masayahin kaysa dati, at ang kanyang nga mata ay puno ngang kislap. Ang relasyon ni na Leo at Cassie ay lalong lumalim, puno ng tiwala at pagmamahalan. Isang araw, habang nahahanda si Cassie nga punan, lumuhot si Leo sa harap niya, may hawak na singsing. Cassandra de la Vega, mahal na mahal kita, mahal na mahal ko kayo ni Pia. Will you marry me? Napayak si Cassie. Leo, Niyakap niya si Leo ng mahigpit, at hinalikan ito. Ang kanilang mapuso ay punong kaligayahan. Ang kasal ni na Cassie at Leo ay simple ngunit punong pagmamahal. Walang magarbo, walang media, tanging ang kanilang nga kaibigan at pamilya lang. Si Pia ang flower girl, at ang kanyang ngiti ay mas maliwanag kaysa sa araw. Sa gitnang seremonya, nakita ni Cassie si Don Ramon na nakaupo sa likod. Ang kanyang muka ay punong lungkot, ngunit may bahid din ng pagsisisi. Pagkatapos ng seremonya, lumapit si Don Ramon kina Cassie at Leo. Cassandra, Leo, pasensya na sa lahat ng ginawa ko, nakamali ako, nabulag ako sa yaman at kapangyarihan. Sana ay mapatawad niyo ako. Niyakap ni Cassie ang kanyang ama. Pinapatawad ko po kayo, Papa. Sana po, magbago na po kayo. Salamat, Cassandra. Salamat, Leo, sabi ni Don Ramon, at ang kanyang boses ay nangingini. Napakaswerte niyo sa isa-isa. Ang pamilya San Jose de la Vega ay naging isang masayang pamilya. Si Leo ay hindi na workaholic. Mas marami na siyang oras para kina Cassie at Pia. Si Cassie ay hindi na nagtatago. Masaya na siya sa kanyang buhay, kasama ang kanyang minamahal na asawa at anak. Isang gabi, habang nakaupo sila sa sala, pinakmamasdan si Pia na natutulog, hinawakan ni Leo ang kamay ni Cassie. Salamat, Cassie. Salamat sa pagdating mo sa buhay namin. Ngumiti si Cassie. Hindi ang yaman o ang posisyon ang nagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan, Leo, kundi ang pagmamahal at katotohanan na mayroon tayo sa isa't isa. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng pagsubok, sakit, at pagtataksil. Ngunit sa huli, ang pag-ibig, pagpapatawad, at katotohanan ang nagtagumpay. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang tunay na kaligayahan ay matatakpuan sa katapatan ng puso at kakayahang magpatawad, anuman ang pinakmulan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Leo at Cassie, isang paglalakbay na puno ng pagsubok, pagmamahalan, at paghahanap ng katotohanan. Sa aming minamahal na mga tagapakinig, isang malaking karangalan at kaligayahan para sa amin ang inyong pagtangkilik at pagsubaybay sa bawat kabanata ng kwentong ito. Mula sa simula hanggang sa katapusan, ang inyong presensya ang nagbigay buhay sa bawat karakter at sa bawat emosyon na aming ipininta sa bawat salita. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta, sa paglaan ng inyong oras upang makinig,
at sa pagiging bahagi ng mundong ito na aming nilikha. Ang pagbuong kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa amin. May mga sandali nga, kasiyahan habang nililika ang bawat eksena, at may mga pagkakataong naging hamon ang paghahanap ng tamang salita upang may pahaya ang lalim ngang damdamin. Sa bawat pagbabago ngang takbong kwento, kasama namin kayo sa pagtawa, pag-iyak, pagkabigla, at pag-asa. Ito ay naging isang proseso ngang pakatuto at paglago, at masarap sa pakiramdam na ibahagi ito sa inyo. Sa pagtatapos ni kwento ni na Leo at Cassie, umaasa kami na mayroong maaraw na inyong ginapulot. Ang kwentong ito ay paalala sa atin na sa kabilang mga pagsubok, kasinungalingan, at sakit na dulot ng nakaraan, ang pag-ibig ay may kakayahang pagilumin ang lahat ng sugat. Pinatunayan nito na ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa taong nakasala, kundi para rin sa taong nagpapatawad upang makalaya mula sa bigat ng galit. At higit sa lahat, ito ay kwento ng pag-asa, na kahit gaano kadilim ang sitwasyon, laging may liwanag sa dulo ng lagusan, basta't maniniwala tayo sa katotohanan at sa kapangyarihan ng pamilya. Naway ang paglalakbay ni na Leo, Cassie, at Pia ay magsilbing inspirasyon sa inyong sariling buhay. Kung mayroon kayong masalobin, damdamin, o mapaboritong bahagi nga, kwento na nais ninyong ibahagi, malugot namin itong tatanggapin. Ang inyong makomento ay napakahalaga sa amin. Maraming salamat muli sa pagiging bahagi ng aming pamilya sa pagkukuwento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong paglalakbay. Lubos na gumagalang. Lo Kili TV.